In this video, we will answer this problem. Note receivable with below market simple interest where principal and interests are due annually. So sige, let's start. Bigla kang sumakses eh. First, ano nga ba yung classification ng note? Sige, basahin natin ang problem. On January 1, 2025, XYZ Corporation received a 3-year, 3% simple interest, 1,200,000 note receivable. So, nakasabi dito na it's 3 years. So, ibig sabihin, itong note na to ay long term. Next, check natin ang interest rates. So, nakasabi dito na ang stated interest rate ay 3% simple interest. Sige, basahin natin. The principal and interests are due every year, starting January 1, 2026. The prevailing rate for this kind of note is 12%. So as you can see, yung market rate is 12%. Mas mababa ang stated interest rate kaysa sa market rate. So ang tawag natin dito ay below market rate note receivable or sa ibang mga books with unreasonable interest rate. Ayan. Next, what is the initial measurement of the note? So since below market rate, okay, hindi equal yung market rate at saka yung stated interest rate, ang initial measurement ng note ay at present value. At ang present value, it represents the fair value of the note. Ayan. Next, present the future cash flows of the note using this table. So sige, ang goal natin is i-determine natin yung cash flow ng note. So sige, check natin dito. So yung outstanding balance ng principal as of December 31, 2025, December 31, 2026, etc. So, sige check natin. As of December 31, 2025, meron pa tayong 1,200,000. Okay? After 1 year, nakolekta na yung 1/3 ng note. So, ibig sabihin, 800,000 na lang as of December 31, 2026. Tapos, sa December 31, 2027, 400,000 na lang. Next, yung interest natin is based sa principal. Okay? So, imumultiply natin yung 3% interest sa 1,200,000. Sige, 1,200,000 times 3%. So, that's 36,000. Next, yung 800,000 naman yung magiging basis natin sa susunod. Okay, so that's 800,000 times 3%. Ayan, 24,000. Next, 400,000 naman yung magiging basis natin sa susunod na period. Okay, so that's 400,000 times 3%. Buti na lang guys, naka noise cancellation tayo, no? So, medyo noisy kasi sa background. Alright, next, check naman natin yung collection ng principal. So, consistent tayo dito na at 400,000. Okay. Next, so i-add na natin ang principal at ang interest. Next, sige, mental math na lang natin yan. 436,000, 424,000, and 412,000. Alright. Next, we have ano yung factor ang gagamitin natin. So as you can see dito sa factor, okay, or sa cash flow, iba-iba, okay? Hindi siya consistent. So, for example, sa year 1, 436,000, sa year 2, 424, etc. Now, ang gagamitin nating factor is it PVOA? Siyempre hindi, kasi hindi naman uniform yung collection. So, ang gagamitin natin ay PV of 1. Next, how much is the present value of the note? So, sige, compute na natin ang present value. Pero yung gagamitin natin is PV of 1. Okay? So, sige, compute natin. PV of 1, pero sa first period. That's 1.0, 1.12, divide. Okay? So, unang pindot, hindi pa counted. Next, yun. 0.892857. Okay? Next, for the next period, ang gagamitin natin ay
Yun, sa second period. So that's 0.797193. Okay, 94 kasi round up. Next, sa third period, 711,780. Okay, multiply na natin. So 436,000 times 0.892857. Yun. So that's 389,286. Next. So sige, add na natin lahat. So that's 389,286 plus 338,010 plus 293,253. Iyon. So yung present value ng note ay 1,020,549. So sige. Ngayon, prepare na tayo ng amortization table. So, ang alam natin, no, yung present value ng note is 1,020,549. Okay. Next, kunin na natin yung interest income. So, i-multiply natin siya sa 12%. So, ang interest income natin ay 122,466. Alright. Next, i-net na natin yung effect ng interest income at ng collection, also known as amortization. So, as you can see, mas malaki ang collection kaysa sa interest income. Therefore, we can expect na ang amortization natin ay negative. Okay, or pa-minus. So, minus 436,000. Yun. So, that is 313,534. So, sige, ma-minus na natin, no? So, 1,020,549. Yun, 707,014. So, sige, ganyan lang siya guys. So, speedrun na natin to para mabilis. So, ganyan lang siya kadali guys. So, ano yung mga pwede nating i-take away dito sa situation na to? Okay? Number one, kapag may collection ng principal, nakaka-affect siya sa collection ng note. At kapag collection ng interest. So, as you can see, hindi na naging even yung cash flow. At kapag hindi na even ang cash flow, hindi na natin pwedeng gamitin yung present value of annuity. Okay? So, gagamitin na natin ay PV of 1. So, ganyan lang siya kadali guys. See you sa susunod na video.